Dear Papa Aki, magandang araw po sa lahat ng tagapakinig ng inyong programa. Tawagin niyo na lang po akong Eric. At kababata ko si Christian at Raymond. Elementary hanggang high school, mga magkaklase kaming tatlo. Ako po, hindi sa pagmamayabang, ay magaling sa English. At si Raymond po, magaling sa Pilipino. At si Christian naman po, ay magaling sa araling panlipunan. Fast forward na po, Papa Aki. Nung high school na po kami, hindi ko po inaasahan na ako ang pinakagwapo at maapil sa buong campus. Naging mayabang at suplado ako ng mga sandaling yon, Papa Aki. Bagay na pinagsisihan ko. Sobrang yabang ko kasi noon, Papa Aki. Pag may nakasalubong po akong babae, sasabihin sa akin, "Hi Eric." Ang isinasagot ko po sa kanila, "Ang kapal ng mukha mo." Yun po ang madalas kong sabihin, Papa Aki. At tuwing may kasalubong akong babae, madalas nilang sabihin, "Hi crush." Bagay na ikinaiinis ko at may nalabas sa dila ko na kung kayo din lang naman, wag na. Sobrang napakayabang ko ng mga sandaling yon. Paano ba naman? Mga bakla at matrona, nagkakagusto sa akin. Kaya feeling ko, ako na ang pinakagwapo. Fourth year high school na kami noon, papaki. Nang may dumating na transfer na siyang nagpabagsak at nagpatigil sa aking kayabangan. May isang napakagandang babae ang nagtransfer. Kung ako'y habulin ng chicks, siya naman habulin ng mga lalaki. At ito nang at ito na nga po, Papa Akil, ang nagpabagsak ng sobrang tiwala ko sa aking sarili. Isang araw, nakasalubong ko siya at tinanong ko ang kanyang pangalan. Mayabang naturan ko. "Hi miss, ano pangalan mo?" Bagay na hindi ko inaasahang sagot. Ang sagot niya sa akin, "Wala akong pangalan. At kung meron man, wala kang pake." Parang sinakluban ako ng langit at lupa ng mga sandaling yon. Bukod kasi sa sinagot niya, pinagtawanan ako ng mga babae. At doon, nawala na ang kumpiyansa ko sa aking sarili. At hindi na rin ako pumasok sa eskwela. Hanggang sa lumipas na ang mga araw, naisip ko na lang, 1 week na pala akong hindi napasok. Pinuntahan kasi ako ni Raymond at Christian. Sabi sa akin ng dalawa, bakit daw hindi ako napasok? Sabi ko na lang, tinatamad na ako. Tinatamad na kasi. Hindi ko sinabi na gawa ni Bulilay. Nakakaya kasi, papaki, ng isang habulin ng chicks ay hihinto ng dahil sa isang babae. Araw ng Lunes noon, papaki. Pumasok na ulit ako. At syempre, puro pambubuli ang inaabot ko sa mga babae. Pero may mas masakit pa doon. Nang may lumapit sa akin, isang boses ng lalaki. "Pare." Si Raymond, papaki. Siya ang tumatawag sa akin. Tinanong ko siya, "Bakit pare?" "May ipakikilala ako sa iyo." Sabi niya sa akin. Sabi ko sa kanya, "Sino naman yun?" May isang babaeng nakatalikod at parang busy sa pagsiselfon. Ang kanyang nilapitan at inakbayan. Laking gulat ko nang makita ko ang babaeng tinutukoy niya. Parang matutumba ako ng mga sandaling yon, papaki. Nawalan kasi ng lakas ang mga tuhod ko ng mga sandaling yon. At kalaunan, nagsalita na si Raymond. "Pare, siya ang sinasabi ko sa iyo. Si Bulilay, girlfriend ko." Nakatulala na lang ako habang kinakausap ako ni Raymond. Sabi sa akin ni Raymond, "Pare, hindi ka ba natutuwa? May GF na ako." Ang sabi ng pare kong Raymond. Hanggang sa ang sabi ko na lang, "Congrats, pare koy." At lumayo ng malayong malayo. At hindi ko na tinapos ang high school. Hirap pag may dalahin. Ngayon,
Masaya na ako sa piling ng aking asawa at 3 anak. At ngayon, nasa isang resto bar ako nagtatrabaho. Sa ngayon, wala na akong balita sa kanila. Ang alam ko na lang, naghiwalay din si Bulilay at Raymond. Sabi, sinulot din daw ni Christian. Sabi ko sa loob ko, bawi na ako. Hanggang dito na lang, na sana sa mga gwapong katulad ko, huwag kayong kakampante. Bawasan ang sobrang tiwala sa sarili. Dahil katulad ko, habulit ang pantasya ng buong babae sa campus, binastid at pinahiya. Walang kwenta ang gwapo kung kagaya ko. Kaya kung gwapo kayo, maging simple lang at maging magalang sa mga babae. Isang listen sender po ang nagpadala ng liham. Ang payo niya po sa mga gwapong katulad niya, huwag daw po kakampante. Ito po ang inyong papaki ng Barangay Sapang Bato, hindi matagpuan City.